Salamat po dahil meron po ako kaibigan na pastor. Siya po ay isa sa tatay ko sa pananampalataya na hanggang ngayon patuloy kong iniistorbo pag mayroon ako kailangan na desisyon, siya po ay tinatawagan ko. And it's amazing mga kapatid to see the work of God dito po sa Bicol Bible Baptist Church. From that time na dinala ko ng Panginoon sa ABBC and now BBBC, I see the work of God po sa mga nananatili na kapwa ko mananampalataya po dito. And I can see also the fruit of the labor of my co-servants dito ho, dahil may bagong mukha po na ako ay nakikita ngayong gabi. Salamat po. Ito po ay sa biyaya ng Diyos, sa katapatan ng Diyos sa iglesia po ng BBBC sa pamamagitan ng panguna po ni Pastor Yul. At first po, I'm hesitant to really say to Pastor Ulysses na kami po ay attend dito sa evening worship service sapagkat I have in my mind na baka ako ay sabihan na mag-preach po dito sa church. And so, doon po sa messenger po, Facebook, ang reply niya po sabi niya kung pwede ba ako mag-preach sa evening service. Yun na nga po yung kinatatakutan ko po. Sapagkat, kumbaga talaga po ay kabado po ako, lalo na po dito po sa BBBC. I don't know why. It's because siguro dahil po sa nakikita ko na I'm not really capable ho. But meron pong comfort na binigay ang Panginoon sa akin. Nandun po isa sa part po ng lyrics na song na inawit po ni Sister Mary Grace. Sabi doon, God doesn't give us the spirit of fear, but of power, of love, and sound mind. So, na-comfort po ako doon sa talata na meron po sa Biblia ng ating pagtayo. Ito po ay sa pamamagitan ng paggawa ng Diyos sa ating buhay. Sa biyaya ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan and the Spirit that indwell in us. This evening po, I really want to share with you a very simple message found in John, in the book of John. John chapter 6, a story, a very short story po, simple story concerning the feeding of thousands men. Verse 1, sabi po rito, say amen po kung andyan na po tayo. Amen. Babasahin ko po, sundan niyo po. Verse 1, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias, and a great multitude followed him, because they saw his miracle which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. And verse 5, when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, when shall we buy bread, that this may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. And verse 7, Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, there is a lad here, which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? Tayo po'y manalangin, dakilang Ama, dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na nilayan nyo kami ay magkatipon, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya na patuloy kumikilos po sa aming kalagitnaan. Aking pong dalangin na kayo po ay patuloy manguna sa iyong lingkod na tagapagsalita ngayong gabi, ganoon din naman sa mga tagapakinig, Panginoon. Patuloy po naming maranasan ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan ngayong gabi.
Kilusin niyo po ang iyong tagapagsalita sa pamamagitan ng iyong banal na spirito na patuloy nangunguna, nagkukonvict, nag-guide sa bawat isa sa amin na narito. Ito po, O Diyos, ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The title of the message, mga kapatid, is A Boy with No Name. A Boy with no name. In the entire Bible, we have witnessed many men who inspire our life of faith. Men who were used by God in many mighty ways. Some divided the sea. One divided the Jordan River. And we see their obedience, no? Ang kanilang pagsunod ay patuloy po na binabasa natin, nagiging kasangkapan po para ho tayo patuloy mamuhay sa pananampalataya. This story passed down through many generations. And though these men died 1,000 years ago, and yet their lives speak to us because they were mightily used by God. These are the men in the Bible. We know one widow of Sarifat who ministered to the prophet Elijah, na kahit kukunti na lang yung flour and oil, still nagpagamit siya sa Panginoon para ho mapaglingkuran ang manggagawa na isinend po sa kanya, the widow. And we know many men in the Bible, David, Joshua, the brave Caleb, okay, and many more. Their names we can read in the Bible. But some of the men, mga kapatid, is hindi pinangalanan ho sa Biblia. But these men, okay, though ang kanilang pangalan ay hindi binanggit, yet ang kanilang buhay ho ay nabibigyan ho tayo ng isang tinatawag na powerful testimony. Okay? And today, yung text po na binasa po natin, makikita natin dito, yung isang bata na kung saan ginamit ang kanyang daladalang baon para ho mapakain ng libo-libong mga tao. Okay? This passage tonight, mga kapatid, is a very simple story about an unknown boy, and yet he was used by God, okay, to feed thousands of men. And this is only one of the miracle na ginawa po ng Panginoong Jesucristo during His public ministry. The Lord Jesus Christ, even raising the dead, okay, and even His very death on the cross, no? Ito yung isa sa dakilang miracle, mga kapatid, na kung saan naging susi po ng ating kaligtasan. Now, we see, mga kapatid, in the many testimony of this man, Jesus can do the miracle alone, not using men. But still, we see, we observe na ang ating Diyos ay meron ng pleasures na gamitin po yung mga tao. Isa na rito po itong batang to. Kaya na ating pagkukuhanan ng mensahe ngayong gabi. I can relate on this story, mga kapatid, na during the time na ako ay nag-aaral pa sa elementary, okay, ang baon ko noon ay, kumbaga, ang pabaon sa akin ng magulang ko ay Ribisco na ang flavor strawberry. Okay? And I don't know kung ano yung baon nyo. That time, may kasama pa yun ng sesto. Ang flavor is orange, ano? Maybe some of you, ang baon nyo is apple flavor. Okay? May baon po yung lalaki ho dito, yung batang lalaki. Okay? And in this passage, we see this little boy carrying 5 loaves and 2 fishes, no? Ito ay nakabalot, ito ay pabaon sa kanya. Marahil hiningi niya to sa kanyang magulang o pinabaon sa kanya ng magulang bago siya umalis. And the first truth, mga kapatid, na makikita natin dito ay yung character po ng boy. Yung karakter ng boy, yung katangian ho ng batang lalaki. Okay, under this point, number 1,
Okay, we only have 2 points. Usually, pag Baptist preacher, 3 points. Pero ako, okay, Baptist naman po ako, pero 2 points lang ngayong gabi. First point is the boy's character, and second point is the boy's charity. Okay, the character and the charity of the little boy. Tapos po, lalagyan lang natin ng ilang sub-points, yung 2 points na yon. First point, mga kapatid, the boy's character, we can see the right preparation. Meron tamang paghahanda. Okay? Sabi doon in verse 9, there is a lad here, there's a boy here which had 5 barley loaves. May 5 tinapay at 2 maliit na isda. The text in the scripture, there are so many. Yung mga tao ho, kumpara sa daladala na baon ho ng batang lalaki, ang mga tao ay sadyang napakadami. Paano siya mapapakain ng 5 tinapay at 2 isda? And seeing deeper, mga kapatid, having surrounded by thousands of people, nagtataka tayo bakit yung little boy yung pinagkuhanan ng pagkain para mapakain yung libo-libong mga tao. Maybe because this boy is prepared, no? May nakahandang pagkain. Maaaring mag-iisip po tayo, yung iba na mga tao nandun, wala bang baon? Maaring may baon din, baka kinain na nila bago pa magkaroon po ng situation dito na naghahanap po yung disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Maaring nakain na nila yung baon at sila ngayon ay gutom na. Okay? There is a right preparation, mga kapatid. For us to be used by God, okay, we need to be prepared. Makikita natin dito, nakahanda ho yung batang lalaki na to. Di natin alam kung itong batang lalaki ay talagang naghingi ng baon, pahingi naman akong baon sapagkat sasama ako dito sa mga tao na makikinig sa Panginoong Jesucristo. Pupunta ako doon kung saan nakikilala ang Panginoon sa paggawa ng mga miracles. Okay? Interested yung batang lalaki, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. And so he prepared a lunch. And most of the time in our Christian life, we are so eager to perform, but we are not prepared. Sometimes, minsan tayo ho ay gustong-gusto nating gawin ang isang ministry, pero wala ho tayo panahon sa paghahanda para gawin ang ministry. And so we find ourselves ineffective. Okay? Hindi ho tayo talagang magamit ng Diyos ng lubusan because kulang ho tayo sa paghahanda. Kulang ho tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kulang ho tayo sa panalangin. And we cannot expect that God will use us to our families, to our friends, to our neighbors, or to the community if we are not prepared as a Christian, as a believer. Kailangan ho ng paghahanda parati sa ating buhay para po tayo magamit ng Diyos. Okay? Hindi ho tayo magagamit ng Diyos kung hindi ho tayo naghahanda. Kung laging ang ating iniisip ay ang pansarili na lang natin sa buhay, wala ho tayong panalangin na, Panginoon, gamitin niyo po ako sa aking pamilya. Okay? Para lumago ang kanilang pananampalataya sa inyo. Panginoon, gamitin mo po ako. Ito yung panalangin natin eh. Panginoon, gamitin mo ako sa aking work. Prayer is your preparation, mga kapatid, to be used by God. How can you feed the hungry soul? Okay, if you are not prepared, if you are not filled with the Holy Spirit. We can never be effective servants if we are not prepared servants, if we are not preparing. Joshua 1:9, he was effective, mga kapatid, because sabi sa talata dito,
he meditates the Word of God day and night. Umaga, gabi. Nakakalungkot, ang ibang mananampalataya, wala ng gabi. Baka yung iba, wala na rin umaga. Wala nang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Wala na nga din siguro pagbabasa ng salita ng Diyos. So paano natin may expect na tayo gagamitin ng Diyos kung tayo ay hindi naghahanda? There should be a right preparation. God in the life of Israelites when they are about to return, okay? When they already returned, Jerusalem after the being captive, mga kapatid, by the foreign kingdom, si Ezra po, in Ezra verse 10 ng chapter 7, when he's about to be used by God to restore worship, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach in Israel statutes and judgment. Si Ezra po, inihanda niya ang kanyang puso para saliksikin ang salita ng Diyos. And we can never expect revival in our personal life kung hindi po natin inihanda ang ating puso na saliksikin ang salita ng Diyos. And even in this evening, mga kapatid, it requires preparation of the heart for us to receive the blessing of God, okay, by preaching of God's Word. There should be a right preparation if we are to be used by God. Second, mga kapatid, under this point, the boy's character is the right place. Okay? He is in the right place. Nasa tama po siyang lugar. Kasi kung wala siya sa tamang lugar, hindi siya magagamit ng Panginoon. Kaya maaaring inisip natin, bakit hindi na lang nang binwit yung bata o naglaro doon? Bakit nandoon siya? Kaya sa lugar na yon. Nasa tamang lugar. Tayo din, mga kapatid, bilang mananampalataya, we need to be in the right place. And the right place is the church. Okay? Where God use leaders to guide you. Okay, to shepherd you. Salamat po, may mga manggagawa na handang magpagamit sa Panginoon. And you are in the right place. Okay? You as a member of BBBC, you are in the right place every Sunday. Okay? Hindi pwedeng linggo tapos nandun ka sa pasyalan. Okay? Sa ibang mga churches, nakakalungkot na pag-usapin na pananambahan tuwing hapon, makikita ko yung ibang mga membro nandun sa pasyalan. Dapat nandun sila sa right place, which is yung church. Okay? They call it family day. Okay? No, Sunday is Lord's Day. It is for the Lord. Okay? Dapat wala na pong ibang appointment. Ang appointment natin every Sunday is in the Lord. Okay? We need to be in the right place. Sabi ho sa Hebrews 10 verse 25, the direct reminder to us from the writer of this book, not forsaking the assembling of oneself together. Huwag nating pabayaan. Isa po ito sa patuloy pong binabanggit ko po sa church ng Redeem Light. Sapagkat karamihan ho talaga ay napapansin ho natin ang mga mananampalataya talagang pabaya sa pagtitipon. Hindi ko alam kung anong dahilan, kung bakit nangyayari ito sa mga iglesia ngayon. Well, in fact, ito direct command na po ito sa atin na huwag pabayaan. This is a very direct command. And if we are in the church, we are in the right place. Okay? We are in the right place to be prepared po, mga kapatid, para gamitin ng Diyos. We see the boy, he is in the right place where Jesus is, where the disciple is. Okay? And then another is, the boy is with the right people. Napakahalaga din po yun. Kasama ang tamang tao. Okay? Nandun si Andrew, nakita siya
may dalang tinapay at isda para ho iyon ay magamit para pakainin yung mga tao. It's a good thing mga kapatid na tayo kasama natin yung tamang tao. Okay? Kasama yung kapwa natin pastor, kapwa ko pastor, okay, na kumbaga mag-a-advise sa akin sa panahon na hindi ko kaya ang isang desisyon na gagawin. Nasa tamang kayo, nagpapasalamat tayo na kasama niyo yung tamang tao, yung kapwa niyo mananampalataya. Okay? And every time ho we are in the midst of decision making, we need to seek from the right people. Okay? Hindi sa maling tao, ano? Hindi sa unbeliever. We are safe, okay, because we are surrounded by counselors, no, na binigay sa atin ng Diyos. Praise God ho, we have the right people in our lives. We are sure mga kapatid na ang intention po ng batang lalaki ay makita yung mga miracles and also marinig po yung pagtuturo ho ng ating Panginoong Jesucristo. And we need to pattern ourselves mga kapatid, okay, to be with these people who also teaching us the scripture, the word of God. Okay? Ugaliin po natin na kumbaga mahalin natin, okay, ang pagtitipon ng mga Kristiyano. Kasi sila yung tamang tao na dapat makasama natin sa buhay. Mga tamang kaibigan na dapat nating kasamahin sa ating buhay. Na sa panahon ng talagang problemado po tayo, nandyan po yung mga tamang tao. Okay? Hindi po yung mga kaibigan natin na kung saan sa panahon ng kagipitan, hindi natin maasahan. Pero yung mga totoong tao, which is yung kapwa natin mananampalataya, sila po ay laging andiyan. I praise God ho for this church. Nung namatay po ang aking tatay, kumbaga nag-extend po kayo ng kindness po sa amin. And so yung financial na yun, nagamit po namin po sa family. Okay? You are the right people po na ibinigay ng Diyos sa akin. No? And I do believe in your life mga kapatid, meron din ibinigay ang Diyos sa inyo na tamang tao na dapat nyong mahalin, na dapat nyong isama lagi sa panalangin. Okay? That boy is with the right people. Dapat nating i-desire na lagi tayong malapit sa ating pastor, sa mga church leader, no? Maging malapit po tayo sa brethren, no? Sinabi ng Biblia, tayo po ay isang katawan na dapat nagkakaunawaan, hindi nagbabangayan. Okay? Isang katawan eh. Okay? How can the body works together kung yung body na to ay hindi nagkakasundo? Sabi ng kamay, dito. Sabi ng paa, ito yung gusto kong puntahan. Sabi ng kamay, ito yung gusto kong abutin. Okay? The body, okay? The right people should work together, mga kapatid, ano? Should work together as a body. And isa din po sa blessing po sa akin ay yung, kumbaga, makasama po ako sa gathering ng mga tamang tao, ng mga mananampalataya. Attending conferences ng mga pastors, okay? Attending ng mga revival meetings, so, okay? Ito po ay naging pagpapala po sa akin, ano? Sapagkat ako po ay nandun sa mga tamang tao. Okay? And it is the desire of God, mga kapatid, na tayo makasama natin yung mga tamang tao sa ating buhay. Bilang isang mananampalataya, bilang isang mga tinawag ng Diyos sa pananampalataya. Okay? Second point, mga kapatid, is the boys' charity. Okay? The boys' charity. Right preparation, right place, and right people. Pangalawang point is the boys' charity. Yung pagmamahal po ng batang lalaki.
nakita natin mga kapatid dito sa passage na ibinigay po niya ang kanyang daladalang baon, yung 5 tinapay at 2 isda. Under this point mga kapatid, we can see that this boy gave willingly. Okay? Malaya niyang ibinigay ho ang kanyang baon. Okay? At hindi natin dito makita na baka ito ay hiningi ni Andrew or baka kusa niya pong ibinigay. And we can see that this boy gave willingly this bread, okay, to offer it to feed thousands of men. And this boy has no business in personal gain. He just gave his lunch willingly, not expecting in return. At naniniwala po tayo na pag tayo ay may willingness na ibigay kung anong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, tayo po ay patuloy gagamitin ng Diyos. Okay? Alam nyo, ang isang tao na laging iniisip personal gain, wala po siyang willingness ibigay ang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. What we need today is a willing heart para ho tayo gamitin ng Diyos. Meron pa ba pong willingness sa ating buhay? O tayo ay, kumbaga tayo ay dumadalo na lamang o ginagawang ministry dahil this is a requirement. Okay? Kumbaga ito ay inutos. Meron pa ba tayo willingness to do the ministry? Ang iba ay for the reason that they want to be, they need to feed their pride. They give because of their pride. Okay? I must give because I have a work. Okay? And they are pushed to do so, but without willingness. Okay? In 2 Corinthians 9 verse 7, sabi po ng salita ng Diyos, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly. Di yung napipilitan, or of necessity. Dahil kailangan lang, For God loveth a cheerful giver. Makikita natin dito sa verse that in giving, there should be a willing heart. Okay? Sometimes we give because kailangan lang, Kailan ho tayo huling nagbigay na tayo'y meron masayang puso? Panginoon, ibibigay ko to kasi ito yung katuwaan ko na magbigay. Okay? Sana ho tayo ay may willingness na ibalik kung ano yung nararapat sa Diyos, ibigay kung ano yung nararapat sa Kanya. Sa taitso, kumbaga in our days na medyo may kahirapan ho ang buhay, pati yung tithes, yung pagbabalik nito, nahirapan ho tayo magbalik. Ang sabi ng Biblia, ibalik lang, Tayo ay hirap na hirap ibalik kung ano yung nararapat na dapat natin ibalik sa Kanya. Tithes is about the test of our obedience to Him. And giving, faith promise giving, is our love for the work of God. Okay? We need willingness, mga kapatid, para magamit ng Diyos. Okay? Alam niyo ho, kahit ho sa aspeto sa pamilya, okay, hindi niyo maaasahan yung tao na walang willingness. Okay? Yung uutusan mo na maghugas ng pinggan pero may kasama pang teka lang, or may kasama pang konting tawag dito, rereklamo. Okay? Minsan nababasag pa yung pinggan. Dahil walang willingness na gawin ang task. Sa aspeto po ng ministry, brethren, we need willingness. Okay? Yung bata ho, he is willing to give yung 5 loaves and 2 fishes. He is so willing, mga kapatid. Maybe some of those men, meron din baon, pero dahil hindi sila willing, hindi sa kanila kinuha yung pagkain na baon nila. Naaring ganun po, And we observe ho sa ating buhay ho, na sa ating panahon ngayon,
Okay? We have many resources, but because we are not willing, yung resources ay hindi napapakinabangan ng Panginoon. Marami sa atin ay gifted, kumbaga skilled, with talents. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng, kumbaga, kayamanan na pwede sanang magamit ng Panginoon. Pero dahil hindi ho tayo willing na ipagkatiwala ito sa Diyos, hindi ho tayo magamit ng Panginoon. Yan ho ang nakakalungkot minsan sa istorya ng buhay ng isang Kristiyano, na hindi ho tayo magamit ng Panginoon dahil wala ho tayong willingness to offer it to the Lord, to entrust it to the Lord. 2 Corinthians 8 verse 1 to 3, this is about the giving concerning the mission, no? Concerning the brethren, the other church. Moreover, brethren, we do not wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty, you see the situation? Okay? Abounded unto the riches of their liberality. For their power I bear record, yea, and beyond their power, they are willing of themselves. Sila po ay talagang willing ibigay sa gitna ng matinding kahirapan. Okay? Willingness is needed in the ministry. Okay? This is the charity of the boy in this passage, no? I am sure, mga kapatid, that when there is a willingness in the member of the church, much more yung na-accomplish po ng gawain ng Diyos. Much more. Kumbaga, mas marami ang naabot ng Ebanghelyo, okay? Mas marami ang lumalago sa pananampalataya because they are willing to teach their own brethren. Mas marami po ang naabot sa kalye sapagkat they are willing to go. Okay? Kung ganito po ang ating pagmamahal ho sa gawain na mayroon ho tayong willingness, malaki po ang mararating pa ng iglesia ng BBBC. Okay? And I believe that's the desire of your pastor, Pastor Ulysses, mga kapatid, that every member will have willingness to do our task. Second, mga kapatid, under charity, the boy's charity is he gave wholly, yung buo. Okay? Makita natin doon na ibinigay niya hindi yung 3 lang na tinapay, hindi yung 1 lang na isda, kundi yung 5 mismo. Tsaka dalawang isda, 5 tinapay at 2 isda. Hindi niya yun, kumbaga, binawasan. Baka pwede ito na lang muna ang ibigay ko. Total lang ang Panginoong Jesucristo ay kaya na naman paramihin. Ano? Pero bakit lahat? Okay? Ito yung character, mga kapatid, ng charity na lahat ibigay. Ang Panginoon si Kristo nung nabayubay sa krus, no, ibinigay ang kanyang sarili. Okay? Ang ating Ama sa langit, binigay niya ang kaisa-isang anak niya. Okay? Lahat para ho sa ating mga makasalanan. Buo. Okay? And there is a portion in the scripture, mga kapatid, na nagbigay ng warning ho. The story of Ananias and Sapphira, okay, concerning about the giving of the possession. First, they committed, they say that they will give, but later on, hindi nila binigay yung buo. Kumuha sila ng portion. Anong nangyari? Sila ay namatay. The judgment of God. Okay? Brethren, what God is asking to us is to give our life. All. Okay? Our all. Okay? Verse 5 ho ng Deuteronomy 6.
And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. With all thine heart. Hindi po portion ng ating pagmamahal, kundi lahat ng ating pagmamahal ay bigay natin sa Diyos. At sabi pa doon, and with all thy soul, your life, our life, and with all thy might, yung ating buong kalakasan, ibigay sa Diyos. Buo ang inihingi ng Diyos. Gusto ng Diyos na ipagkatiwala natin ang ating buhay, yung buong buo. Yung talagang sinusurrender natin ang ating buhay sa Diyos. Na hindi ho tayo, kumbaga, wala dapat reservation po tayo sa ating buhay. We can never be used by God mightily kung hindi po natin ibibigay sa Kanya ng buo ang ating buhay. Sabi ho sa verse 33 ng Luke 14, so likewise, whosoever he be of you, that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciples. And our goal, mga kapatid, in our life is to be His disciples. Sabi doon sa verse, this is plain, na sinabi ho, and whosoever he be of you, that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Hindi naman po sinasabi po dito na we are to abandon everything we possess. The possession we have, the material things we have, the relationship na meron po tayo, at even yung ating ambisyon sa buhay. Ang ibig sabihin po nito ay atin nung ipagkatiwala ng buo ang mga ito sa ating Diyos. Hindi ho i-abandon. Okay? But if God will ask you to really forsake, okay? Just to fulfill His high calling ho, yung calling sa iyo ng Diyos, okay? Huwag sanang maging hadlang itong mga bagay na to. Okay? Huli, mga kapatid, buo. Buong buo. And then pangatlo ho, C, under this second point, he gave wisely. He gave wisely. Hindi ho naging mangmangho ang batang lalaki para ibigay ho ang kanyang baon na buo at may willingness. Hindi ho siya naging mangmang dahil nakita natin, okay, in verse 13 sabi po dito, therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. So may sobra po, may nag-gather pa para doon sa batang lalaki. Why? Because binigay ng batang lalaking ito na may katalinuhan, no? He gave wisely. He gave wisely. Sabi ho ni Jim Elliot ho, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Kumbaga, yung bagay ho na binibigay natin sa Diyos, yung ating buhay, yung ating mga, kumbaga, resources, okay? Hindi natin to kayang, kumbaga, panghawakan ng pangmatagalan. Okay? Pero ang ating buhay ho na walang hanggan at yung reward ng Diyos na ibibigay ho sa atin, ng mga nagbibigay, ng may katapatan ho, ito ay may karampatang reward ho, hindi lang po dito, kundi sa buhay na walang hanggan. Okay? Yung kayamanan na hindi sisirain ng anumang kalawang, walang kalawang po doon. Dito meron. Kaya hindi ho kamangmangan na ipagkaloob sa Diyos yung mga bagay na meron po tayo sa ating buhay. Even our life, mga kapatid, hindi ito kamangmangan. Okay? God is the one who can keep our life.
Siya yung makapag-iingat. Even the Lord Jesus Christ, when he was on the cross, on the last saying, sabi doon, Father, I commend to you my spirit. Bakit? Siya yung ang kanyang ama ang makapag-iingat ng kanyang buhay. Okay, that portrays even our life, mga kapatid, as a Christian. Sa Diyos natin ipagkatiwala kasi siya lang ang tanging makapag-iingat ng ating buhay. Here we can see the principle of sowing and reaping. Okay? Binigay na yung limang tinapay, 2 isda, pero after that, nakita natin na siya ay naka-receive pa ng more than doon sa kanyang binigay. The principle of sowing and reaping. What we reap is always greater to what we sow. Okay? Sa principle po ng sowing and reaping, mas marami ang ating aanin sa ating ibinigay. Okay? Nakita natin ito dito sa kwento po. Na wag ho tayong manghihinayang. Wag tayong magdalawang isip na ibigay ang nararapat sa gawain ng Diyos. Okay? Sapagkat may comfort po ang scripture po sa atin, may pangako siya na kung ano man ang ating pinagkatiwala, mas madami ang ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Okay? That's the work of God's grace sa ating buhay. Believers are blessed because they choose to give wisely. Okay? But the sad thing, mga kapatid, majority of Christians today are not wise in terms of the money, in terms of their time and their skills. Okay? Many of us, we give our best, okay? Para ho sa ating self-gratification, para ho sa ating fleshly desire. Hindi ho doon sa talagang makakapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Let us observe, mga kapatid, yung peso na ating ginagastos sa mga material ng bagay, ikumpara natin to sa binibigay natin sa gawain ng Diyos. I-compare po natin. Okay? Yung mga coffee na binibili po natin, yung mga material thing na may-aring ito ay habitual na po sa atin. Pero pag magbibigay ho tayo sa gawain ng Diyos, yung maliit, parang ang laki na sa ating paningin. Pero pag bumibili tayo ng mga bagay, sige lang. Baka lang, bili lang. Wala tayong control. Pero pag may magbibigay ng tithes, pambira, ibibigay na lang, parang gusto pang bawiin, ano? Kontrolado ang ating binibigay sa Diyos. Pero sa pangbili ng mga bagay dito sa sanlibutan, wala tayong control. To the point na lumulobo na yung bills natin sa credit card. Okay? If God will really see your giving, mga kapatid, mapiplease ba ang ating Diyos sa ating pagbibigay sa Kanya? Pag hindi ho tayo nagbibigay ng narapat, we are not giving wisely. And so we see ourselves, we are not reaping kung ano yung pinangako sa atin ng Diyos. Because we are not really sowing what is right in His sight. Okay. Luke 6:38, this is the promise of God. Give, and it shall be given unto you good measure, pressed down and shaken together, and running over. You see, the principle of sowing and reaping more than, okay, what we give. Shall men give into your bosom? For with the same measure that you met withal, it shall be measured to you again. Okay? Sa ating yung binibigay ho, pag tayo nagbibigay ng tama sa Diyos, more than po ang binabalik sa atin ng Diyos. Pero hindi po ito yung motivation natin, yung more than doon sa binibigay. Hindi yun yung motivation eh. Yung totoong pag-ibig natin sa Diyos, yun yung motivation. Okay? Hindi yung, ito yung nag-expect tayo doon sa Panginoon, pag binigay ko ito, mas malaki yung ibabalik mo sa akin. Hindi yun yung motivation. Hindi yung ibabalik. Kumbaga yung pag-ibig natin na tayo makapagbigay,
Kaya nga, ang tamang nagbibigay yung may kaisipan na, Panginoon, ako magbibigay dahil ito yung nararapat kong ibigay. Hindi dahil sa ibabalik nyo sa akin. Okay? And we are surprised. God bless us so much that we are now being a blessing to our brethren. Okay? Kung tayo naging pagpapala sapagkat tayo pinagpala ng Diyos. Di ba napakasaya mga kapatid na tayo bilang isang kapatiran tayo naging pagpapala sa kapwa natin mananampalataya. Okay? Masarap isipin yun, ano? But we cannot experience this if we will not give wisely. We ought to give wisely to the Lord. Ang batang lalaki, mga kapatid, ay meron siyang something na pagkain na kailangan i-offer ho sa maraming tao. Okay? Meron siyang pagkain na magagamit ho para pakainin yung maraming tao. Tayo ho din bilang iniligtas ng Panginoon, meron ho tayo hawak na kailangan ho ng maraming tao. And that is the gospel, the good news. That is the very need of a hungry soul of our community. Yan yung pinakakailangan ng ating community. And we can never expect ourselves to be a channel to feed these hungry souls concerning the gospel if we are not willing, if we are not giving wholly and wisely kung ano yung nararapat para sa Panginoon. And still, we see many multitudes pa ang nangangailangan ho ng pagkain sa labas ng iglesyang ito. Marami pa ang nagugutom. Ang tahanan ng Ama, punong-puno ng pagkain. Okay? We know a lot. We know doctrines, sound doctrines. We feast on doctrines. But how about those other sheep na wala pa po sa fold ng ating pastol na kailangan natin i-reach out? They need also bread, the bread of life, the living water. They need the Lord Jesus Christ, mga kapatid. The Bible speaks that truly ang anihin ho ay sobrang dami. So plenteous. Pero sabi dito is napakakokonti ng manggagawa, ng magagamit ng Diyos para dito sa napakaraming aanihin. The harvest is so ripe. Okay, but those harvesters, yung mga gagamitin ng Diyos ay parang nandun lang sa tahanan at ayaw, kumbaga, lumabas ng bahay para mag-harvest. Tayo po yung gagamitin ng Diyos. Okay? Sabi doon, ang command is to pray. The key is to pray. Okay? We are to pray for laborers. And when we pray, we find ourselves, okay, to be the one that is laboring in the field. Okay? Kasi tayo yung may heart, okay, ng kaluluwa. Tayo yung nananalangin sa kaluluwa. Okay? I remember the time nung kami ni Pastor Ulysses nag-witness sa BRDTH, my memory is still fresh, no? Kumbaga, masarap isipin na kumbaga tayo ay may makasama sa pag-ibanghelyo. Sa Anislag noon, kasama ko ata noon sino yon? That time may outreach pa doon, Pastor Yul, sila Nanay Benang, meron pang mga kabataan doon, si Leia. Hindi, nakalimutan ko pangalan ng kapatid. Si Choleng, si Choleng. Kasama ko siya, sorry. Si Leia yung, okay. Marami po ako doon kasama na kabataan. Kami ay nagsasaturation doon sa Anislag. Okay. I know the very desire po ni Pastor Ulysses ay i-rekindle ulit yung ating mga puso na tayo ay maging kabahagi sa saturation. Okay? Si Brother Jamie, yan. Kasama ko yan, Salamat po dahil mayroon po tayong katulong
Okay, sa pamamahagi ng Ebanghelyo. God uses this little boy, mga kapatid, though he has no title in life. Little boy eh. Paring hindi pa to nag-high school. Okay. Siyempre, hindi pa nag-college, wala pong titulo sa kanyang pangalan. Wala pong masteral na natapos o PhD. Walang tayo. Little boy po. Ang kwan pa dito is walang pangalan na hindi pa binanggit yung pangalan niya. And yet, ginamit ho ng Diyos. Ginamit ho siya. May pangalan po siya, hindi lang binanggit. Okay? Dito po, hindi lang binanggit. Okay? I believe may pangalan po siya. Kawawa naman. Okay? Pero hindi po binanggit yung kanyang minention yung pangalan dito sa passage. That means na kahit hindi ho mabanggit ang ating pangalan ho, kahit hindi makilala, okay, kahit hindi tayo ma-recognize, ang mahalaga, nagagamit po tayo ng Diyos. Okay? Minsan, nasa likod po tayo ng entablado sa stage, Okay? Pero tayo ay faithfully working doon sa task na binigay sa atin ng Panginoon. Nandun sa atin yung God's approval. And we are pleasing the Lord. Because even though we are not, hindi tayo kilala ng mga tao, we are faithfully doing the task. Napakarami po ang ganong mananampalataya ngayon na bagamat hindi po sila, yung pangalan na hindi known, but they are secretly or faithfully working the task na binigay sa kanila ng Panginoon. What is that thing, mga kapatid, na binigay po sa atin ng Diyos? One is the gospel that we need to share to the lost. Okay? And we cannot do this task, mga kapatid, if we don't have preparation. If we are not in the right place. And if we don't have the right people na makakasama po natin. We need a heart that is really have compassion to the lost. Okay? We need to give our life willingly, wholly, and wisely. And here I will end, mga kapatid. My brethren, I will end on this text, John 10:16. This is very near to me nung nandito pa po ako sa church. Madalas ko itong maalala concerning about giving ourselves to the Lord. John 10:16. And other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring. And they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. What is the purpose of the miracles, of the wonders of God, if a soul is not saved? Okay? What is the purpose of feeding thousands of men kung ang kaluluwa ay hindi ligtas? Kung ang yung tupa niya ay wala pa sa kawan? Nawa ho tayong lahat ay makibahagi ho sa pag-abot ng kaluluwa kasama ho ng ating pastor ng church po na to. Let us commit ourselves, okay? Na tayo ay mag-participate, okay, sa pag-abot, sa pagtawag pa sa mga tupa at sila ay makapunta sa kawan kung saan sila aalagaan, kung saan sila tuturuan. And later on, they will be used by God like the little boy. Okay? Yan po ang mensahe po at Pastor Ulysses, maybe we have heard the word of God tonight, and may I ask everyone to bow your head and close your eyes. Ibinigay sa atin po ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos na kailangan po makita din sa atin tulad po ng batang iyon. We must have that character or that attitude na magkaroon tayo ng tamang paghahanda palagi. I think yun ang dapat balikan natin. So simple, so basic, and yet we have to go back there.
Otherwise, hindi na tayo nagagamit ng Panginoon. Ang church na ito ay binigay ng Panginoon, but the end goal of everything that we do, the end goal of worship, of service, in everything, is to win souls. At nag-uumpisa yun sa tamang paghahanda ng ating mga puso. I think we have to come to the Lord and pray, Lord, pakiayos po ng perspective ng puso ko, Panginoon. Hindi na ito nakatuon doon sa layunin mo po sa buhay namin. At tayo po din ay magpasakop sa Panginoon na tayo po ay maging nasa right place at kasama natin ang right people. Again, ang end goal is to bring the gospel to the world. But that can only happen if we will be willing of ourselves na ibigay sa Panginoon. Na tayo po ay maging wise sa pagbibigay ng ating buhay, mga kapatid, sa nais ng Diyos na maabot po ang mga kaluluwa. I think maraming panahon ang lumipas, hindi tayo naging wise. And may the Lord use this message tonight upang tayo po ay muling kausapin ng Panginoon, ibalik tayo doon sa nararapat natin na gawain. Look around you. There are many people around you, mga mahal mo sa buhay na hindi pa ligtas. They need you. But it will begin with you. You must have the willingness to give yourself to God. And that you give wholly to God. Mga minamahal, marami tayong pagkukulang, mga kapatid, sa napakalaki at napakahalagang layunin ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya ang mga gawain natin ay mahahadlangan kung hindi na ang pinaka-goal natin ang pagdala ng kaluluwa. We pray for God's reviving sa ating pong mga puso. Na muli magkaroon tayo po, mga kapatid, ng pagbibigay ng ating mga buhay, dalhin ang Ebanghelyo sa lahat po. Umpisa sa mga mahal mo sa buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, I know, Lord God, na nangusap ka, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa amin. And I earnestly pray, Lord God, for your reviving touch to all of us. Una, Panginoong Diyos, mag-confess kami, Panginoong Diyos, ng pagkukulang namin sa iyo sa area na ito ng winning souls, presenting the gospel, proclaiming the gospel, Lord God, na kailangan ng hungry community around us. O Lord God, hipuin niyo po ang aming mga puso at imubong po ang aming mga buhay patungo sa pagsunod sa kalooban mo na ito. At dalangin ko po, Panginoong Diyos, that you please send revival to all of us, na muling magninga sa aming mga puso ang pagmamahal namin sa iyo at ang burden po sa mga kaluluwa. At kami ay muling humayo at sundin ang kalooban niyo po, Panginoon, na siyang kailangan ng mga tao sa paligid namin. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging tapat, lalong-lalo na sa katawagan mo na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.